Sa ating po ngayong linya, si Attorney Cristina Conti, ang isa po sa mga ICC Assistant to Counsel. Opo, sa napaka-importanting isyong pambayan. Good morning po, Attorney. Magandang umaga. Opo, kasama ko po ngayon si Ma'am Maricel Halili. Sel, go ahead please. Magandang umaga, Attorney. Attorney, simulan ko na po dito dun sa laman ng introduction ng petisyon ni Attorney Kaufman para malinawan po natin kasi nakasulat po dito sa mismong introduction ng petisyon the prosecution or kinukumpirma rather ng kanilang kampo yung non-opposition daw to interim release to the state party. Yun ang nakasulat mismo doon. So, totoo ba to na merong non-opposition ang prosecution dito sa interim release na nire-request po ng kampo ni former President Duterte? Ako, hindi ko rin masabi. Kasi dapat prosecution mismo ang magkumpirma niyan. Ang pasabi nilang muli ay mag-file na lang sila ng kung anuman, whether it's an observation or posibleng opposition. Hindi natin alam, no? Kasi ito ay mga self-serving statements. Kumbaga, sinabi nila na sinabi ng prosecution sa kanila. Ang kwento pa nga daw ay, nung nauna si Chief Prosecutor, may referral dyan, kay Karim Khan. After pa lang daw ng arrest, nag-usap na sila ni Karim Khan at yung confirmation na hiningi niya dun sa, kumbaga, sino nang in charge ngayon. Di sa kaso natin, si Manjiayan Yang, yung deputy prosecutor na nag-step up, kinumpirma niya, ganun pa rin ba yung arrangement? Katulad nung dati na napag-usapan with Prosecutor Khan? Di umano, oo daw. Yung other aspect pa niyang nakakabahala, yung, kumbaga, areglado, parang ganun, ano? Meron ng receiving state. So parang hindi nila ng pareho yan. O pumayag na yung prosecution o pumayag na rin yung bansa. Kaya payagan nyo na kami ng urgent release. Pero may nakasulat din kasi dito, Attorney, na yung kiniklaim nila na non-opposition to interim release provided daw na masusunod yung terms and conditions set out sa Annex A. Kaya lang hindi ko ano bang nilalaman nitong Annex A na to? O confidential ba to? Naku Maricel, ano din yan, confidential. Maski sa amin, hindi papakita yan. Ang tawag nga nila sa kanilang palitan ay inter partes. So between parties lang. Between the prosecution and the defense. Inaabangan namin kung may bahagi dito sa request niya na i-unseal or i-classify as public ng court para mas maintindihan naman natin kasi yung request. Kasi ako, ang problema nga natin, ang nakikita lang natin na hindi naka-blackout, nanghingi siya ng urgent interim release dahil matanda siya. Itatanggap na ng bansa, hindi natin alam kung ano yon. Siya, meron siyang, pumapayag siya sa terms and conditions o parang, parang conditional release. Yung receiving state daw, meron ding terms and conditions. Hindi natin alam kung nagtutugma yung ino-offer niya at yung ino-offer nung kabila. Kaya wala. Ang hirap magkomento ng buong-buo dun sa issue. Pero ano po yung tingin ninyo dito sa inilatag na grounds ni na Attorney Kaufman para mabigyan ng interim release itong si FPRRD? Kasama na dyan yung hindi daw siya flight risk, 80 years old na daw siya for humanitarian reasons, and magpa-participate daw siya sigurado doon sa proceedings. Ano pong tingin ninyo dito? Ito ay standardized claims. Actually, unahin ko yung flight risk, will not continue or will not commit crimes, etc. I will not hold office. May ganun siya eh. Inaral pa namin yung phrase na ngayon, will not hold office or perform any public, will not talk to media. Kasi ibig sabihin ba nun, okay lang sa kanya na hindi mag-serve as Davao Mayor. Itong mga rason na ito ay kind of, hindi naman pro forma, no? Pero ito yung mga dahilan noon para pigilan or hindi i-grant ang interim release ng mga suspect noon. Kaya kumbaga hinit na niya, unahan ko na kayo yung actual grounds kumbaga ng bakit siya nanghihingi na makalaya ay largely redacted. Ang sabi niya ay because he is old,
blank, 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 and blank. Naku, kaya sabi namin, hindi na natin alam yung iba. Pero kung sasabihin niya, unahan na rin namin, kung ang sasabihin niya ay medical reasons, at isa doon, ang naalala ko lang na lagi nilang sinasabi ay diabetic siya, di ba? Diabetic si Duterte, di umano, di ba yun nga yung sinasabi na kailangan may doktor. These are, if ever, the known medical conditions of Duterte, we think, could very well be managed inside the facility. Yung ICC detention facility is well equipped to assist him dun sa, lalo na, to assist anybody actually, on common or foreseeable na mga diseases or conditions. Pero yung sinasabi po niya na will not continue to commit crimes, ano po ang tingin ninyo doon at yung pagiging flight risk? So, pro forma yan kasi nga uunahan na niya. Ano ba dun sa mga iba na hindi pinayagan or ano na yung standards na sinabi ng ICC. And it's all just words. We have had a bad experience with Duterte's words. One, natutupad. Kasi, di ba, sa isang banda sabi niya, kill, kill, kill. At maraming ang namatay. Pero sa kabilang banda, hindi ako tatakbo. Mag-jet ski ako. And so forth. Hindi niya sinusunod ang kanyang sinabi. Kaya, for someone who has a sketchy track record as to his promises and his words, we cannot fully rely on these statements. Pero nakikita po ba ninyo na meron pa rin ganong kalawak na impluwensya ang dating Pangulo para hindi para hindi masunod yung pinapangako niya na will not continue to commit crimes, maging flight risk? Oo, kakaiba nga yun yung pagkakabanggit niya na hindi na siya powerful ngayon. Lokohin mong lelang mo. Parang yung mga biktima nga mismo, sinasabi nila, saan banda hindi siya powerful? Ang anak niya ay vice president at kahit sabihin na nating impeached vice president, still sits in power and is entitled to all the benefits, all the authority of the position. Hindi pa siya nako-consider na convicted or pinapaalis doon sa kapangyarihan. Mayor siya mismo ng Davao. Inelect ng kanyang mga kabayan doon sa Davao City. And he enjoys, to an extent, great political support. And it's not only him and his family. Parang 5 ba o 6 sa kanila uupo sa susunod na term sa June 30. Ito pa, may yung mga kakampi pa niya, marami pa rin yan. Senators who are openly supporting him and, ito yung curious, might probably be involved in the investigation or case in the ICC have been elected as number 1 and number 2. Kaya parang saan banda hindi powerful itong taong ito. Dadagdagan pa namin ng layer ng, di ba, kapangyarihan at kayamanan. Hindi ko masasabi din na mahirap sila at sa maraming paratang na milyon-milyon, daang milyon ang tinatanggap. Di umano, kabahagi din nung lagay ba ng mga drug lord at dun sa drug trade and drug smuggling na natanggap ng Duterte family. Naku, hindi namin masasabing powerless ang pamilyang ito. Opo. Pero, attorney, paano sa tingin ninyo makakaapekto itong request, petition for interim release doon sa mismong kaso? Technically, ang interim release ay papayagan ka lang namang lumabas, tuloy ang kaso at nandun ka lang, sisipot ka whenever required doon sa korte. So, tuloy technically yung kaso. Pero syempre para sa mga biktima at potential na witnesses, naiiba yung playing field. If your accused is outside of jail and able to discuss, talk this issue, create kumbaga his parang pailalim na pagtira dun sa mga biktima o kaya sa mga witnesses, nakakatakot. Kaya kailangan ding ma-weigh dito o makapagsalita ang mga biktima at even the prosecution kung paano ito makakaapekto dun sa paglarga ng
ng ebidensya ng prosecution at sa views and concerns ng mga biktima. Although, attorney, nabanggit nga po ninyo kanina na hindi pa natin alam kung saang bansa yung sinasabi ng kampo ng depensa na tumanggap kay FPRRD, pero tingin ninyo saan yung mas logical na area na kinausap nila? Una, ang hirap mag-speculate kasi parang maraming magfa-factor into that. Pero ang ibabahagi ko ay ano na yung historically naging bahagi, ano yung mga bansa na agreement with the ICC as to interim release. Isa doon yung Belgium. Ang Belgium ay medyo malapit, no, dito sa Netherlands, kaya kumbaga madaling magpabalik-balik. At kasi nakalagay, ang only indicator natin, nakalagay dun sa request, ito daw na receiving state, ay malayo doon sa tinatawag nilang geographical scope of the investigation or the case. At yan ay Pilipinas or Davao. Kaya dapat malayo. Kaya parang mukhang papatak yun sa ganon. May framework din ng, syempre kailangan mo i-interplay doon sa conditions. Isa sa mga conditions na dati nang ibinibigay ng ICC or parang medyo pinauso niya, ay alam niyo yung parang sa parole, yung magre-report ka every month or periodically, magre-report ka dun sa court, papakita mo lang yung mukha mo. So parang ganun ang itsura, edi kailangan malapit-lapit ka, hindi yung ang layo mo tapos babiyahe ka ng 15 hours every time para lang makabalik doon. Kaya tingin namin malapit-lapit itong bansa. Kaya kung in terms of geographical region, baka Europa. Kung ano't ano man, ang importante dito, gaano ka magiging helpful itong bansa na ito doon sa kumbaga doon sa kaso na oo, tutulong kami. Kaya mukhang hindi naman sa automatic kasi pwede pa rin. Kaya mukhang na-out ang mga non-member state ng ICC. Attorney, nabanggit nyo yung Belgium na isa sa mga bansa dati na kumanlong sa isang akusado sa ICC. So talaga hubang meron na ring president na pinayagan ng ICC ang ganoon pong uri ng request nang hindi man lang po narinig ang panig ng mga supposed to be biktima? Unahin ko yung aspeto ng hindi narinig ang panig. Hindi yan, palagay ko, hindi yan i-allow. Kailangan pakinggan, hindi lang yung prosecution, kundi pati yung receiving state. So magkakaroon ng pagkakataon na parang kumoment, papasubmitin ng observations. Akala ko nga nung Friday, inaabangan ko yung order. Kasi bibigyan niya ng panahon. O comment in dahil urgent. Comment in 3 days or 5 days or 1 week. Iikli lang yung panahon, pero definitely kailangan mag-comment. As to precedent na, ano ko to, na paano ba ginagrant, hindi ko rin masabi na Belgium ay fully in kasi dati tumanggap ang Belgium. Pero later on, hindi na tumanggap. At ito ang diferensya nung tinanggap at hindi tinanggap. Yung tinanggap, akusado ng tinatawag na offenses against the administration of justice. Ito yung tawag sa atin, parang obstruction, nanakot ng witness, etc. Ang mga akusado na pinayagan ng conditional release ay kinakusahan ng Article 70. So yung crimes against the administration of justice. Pero wala pang inaalaw dun sa main crimes. Crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression, at saka genocide. Kaya kung sakasakali, this will set the precedent for someone accused of such serious crimes, i-allow ng interim release. So again, going back sa aking katanungan, wala pa pong nangyari dati na pumayag sa ganito pong uri ng request ng akusado na hindi man lang nakukuha yung panig ng mga nagreklamo o biktima? Yes, Manong Ted. So on all three points, hindi sila papayag dun sa walang comment ang kabila. Lalo na kailangan nila. Dati nga actually na-realize ko, inireglo na nila, inayos na nila. Nakita ko ng speculation ng netizens, di ba nag-16 country tour si Pulong? Baka daw naghahanap ng tatanggap. Pero ang isang paraan dati ay
magpapadala yung ICC or i-inform nila yung tinatawag na Assembly of State Parties. Paabutan ang lahat ng miyembro, 125 countries. Uy, may nag-a-apply. Baka may gustong mag-accept dito. Pero dito, may tumanggap naman na, kaya palagay ko ang pasasagutin na lang yung mismong receiving state to confirm. Pero pwede pa rin yun na paabutan ng ICC yung lahat ng member state para ipaalam sa kanilang lahat, uy ito may pakakawalan kami at dito lang yung requirement. Kung sakaling, kasi baka maging kondisyon, dito ka lang sa bansang ito o dito lang sa lugar na ito. Hindi ka pwedeng lamye-lamyerda. Papaalam namin sa lahat ng member state, huwag niyong tatanggapin ito kung sakaling sa tatakas o lilipat sa bansa niyo. Opo. So, attorney, sa ngayon, naghihintay pa kayo ng formal na abiso from ICC to get your comments o magkukusa na kayo ngayon? Ano po ang balak ng mga pamilya ng biktima dito? Magkukusa na kami. Naglagay na kami sa sarili namin ng deadlines at sa initial na iniisip namin one week. Sa loob ng 1 week, tatrabahuhin namin kung ano man ang observations or views and concerns ng mga biktima at ipapaabot namin to sa ICC sa kung ano mang pinakamainam na paraan. Opo, hindi na kayo dadaan sa prosecutor dito? Didiretso na po kayo sa court? Oo, Manong Ted, ngayon? Dahil di ba technically, 3 legal teams ang kaharap ni Duterte or 2 legal teams ang kaharap ni Duterte. So yung defense siya, yung prosecution at saka yung biktima magkaiba. Hindi tayo katulad sa Pilipinas na yung private prosecutor or private complainant ipapakargo dun sa prosecution yung parang motion or kung ano man. Victims can go to them or go speak to the court directly. Sa ngayon, ang appointed or assigned na representative, habang wala pang, kasi may victims application pa kaya may interplay pa yon. Office of the Public Counsel for Victims ang recognized na kung maghaharap or representative ngayon ng mga biktima in their general interest. Okay, so ma'am, sa ngayon po, ano ang sinasabi sa inyo ng mga pamilya po ng biktima dito? Na nung una nga po ang balita ay willing naman kung sakasakali pong ipatawag ng court to testify. Yung malaking issue yan na kapag nakalaya siya, edi yung takot, manunumbalik, tapos yung pagkaposisyon niya sa kapangyarihan, crucial yung mayor siya ng Davao, samantalang ang kaso sa kanya ay founder and head of DDS which started in Davao. So yung pagpapanumbalik ng mekanismo ng Davao Death Squad ay critical na aspeto at hindi mo pwedeng asahan yung pagsabi ng isa na, ay hindi ko nagagawin yan, nang basta-basta. Kaya yung pagpapanakot ng mga biktima, yung intimidation, at yung posibleng paggalaw ng mga miyembro ng Davao Death Squad with or without his consent ay nakakatakot. Kasi parang baka kanya-kanya na silang self-preservation. Para din sa mga biktima, yung overall na circumstansya ay hindi makakatulong ito sa Philippines, hindi ito in the quote-unquote interests of justice. Ang pagpapakulong sa kanya ngayon ay dahil nga precisely may finding or merong pagtingin ang ICC na siya ay magiging flight risk at tatakasan yung kaso. Hindi lang simpleng salita niya ang makapag-uuk-uk doon sa findings ng ICC na yon. Kaya siya inisyuhan ng warrant of arrest at hindi lang summons. So ngayon po naman, wala pang nagpaparamdam na gusto nang umatras na testigo? Wala pa naman, thankfully. At yung mga participating victims lang, parang iniisip nila paano yung security nila dito sa Pilipinas. Kaya lang, syempre may ibang aspeto pa yon, kaya kailangan naming pag-usapan pa yon ng mas malalim. Hindi naman, sa isang banda kasi, hindi naman porket nakalaya siya, parang hindi naman siya mismo yung pumapatay Pero yung iba yung mastermind nasa labas at kayang magtatawag o makipag-meeting face-to-face sa mga tao. Yan ang medyo kakaiba na.
Okay. Sige po. So kami makikibalita sa inyo, attorney, once po na inyo na pong nagawa yung binabanggit nyo na plano ho naman sa panig po ng mga biktima umano dito po sa kasong ito ng dating Pangulo. Salamat po ma'am sa inyo pong panahon, attorney. Salamat, magandang umaga. Thank you. Salamat, attorney. Sel, so naklaro tayo dito sa isyong ito, yes. no? Mas mainam talaga yung mismong punong abala rin sa panig po nitong mga biktima umano ng drug war ng dating administrasyon. Yes.